Revelations 18, verse 1 to 3. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ng isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kalulahatian. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon, at ng marurumi at kasuklam-suklam ng mga hayop, sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapit sa kanya ang mga hari sa lupa, at ang mga ngalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. United States of America. Ito ay isang bansang naitatag sa prinsipyo ng pagiging Kristiyano. Dahil kung ating babalikan, ang pagkakabuo ng bansang Amerika ay galing ito sa pagiging anak ng Europa, specifically ang bansang England. At dahil dito, ang bansang Amerika ang isa sa mga tinawag ng ating Panginoong Diyos upang mag-ilaw sa pamamagitan ng pagpapatayo ng malalaking mga Protestant na mga churches na sumasalungat sa prinsipyo ng nakagisnan na relihiyon na tinatag ng Roma. At tinatawag ang United States of America na Land of the Free People, na kung saan isang advantage ito na pwede mong ihayag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman dito umusbong ang napakaraming mga Protestant churches at marami ang mga Kristiyano dito. Kaya lang, kasalungat nito ay mayroon din namang hindi naniniwala. Pero dahil ito ay Land of the Free, makikita natin mga kaibigan na umusbong din ang mga pananampalataya na kasalungat sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ito ang mga pananampalatayang may kahalayan, pananampalatayang pakikiapid, pananampalatayang pag-ibig sa kapwa lalaki o kapwa babae, pag-ibig sa pananalapi at marami pang iba. Ngunit ang nakapagtataka, makikita natin ngayon ang bansang Amerika na unti-unti nang bumabagsak na ayon sa Revelation 18, bumabagsak na ang makapangyarihan na nasyon na Babilonya. Dahil kung ating iisipin mga kaibigan, ang Amerika ay nire-represent nito ang imahe ng Babilonya dahil na rin sa kanyang kasamaan. Kapansin-pansin kasi mga kaibigan, umuusbong na ang relihiyon ni Satanas sa bansang Amerika. At hindi na nagtatago si Satanas bilang isang imahe, kundi siya na ay ipinapahayag niya na ang kanyang sarili sa mga tao. Dahil alam niya na malapit na ang kanyang panahon na siya ay huhukman ng ating Panginoong Diyos. Isang balita ang binabanggit dito na kung saan sinasabi sa isang article ng dahil isang eskwelahan sa Pennsylvania ay inaalaw nila na mag-formulate ang mga estudyante ng Satan Club. Ito ay sponsored ng Satanic Temple. Ayon pa dito, Federal Judge rules Pennsylvania School District must allow after-school Satan Club. Binabanggit dito mga kaibigan, ang gobyerno ay pinapalaganap nito sa mga eskwelahan sa iba't ibang parte ng Amerika ang patungkol sa kasilayan ng pagsamba kay Satanas. Ika pa dito, sa mga highlighted text, the school district must allow the after-school Satan Club, which is sponsored by the Satanic Temple, to meet during the school year on 3 previously agreed upon dates, but it won't have to distribute permission for the club students to take home according to the filing. Kapansin-pansin mga kaibigan na si Satanas ay hawak niya na ang gobyerno ng Amerika. Isa pa dito mga kaibigan ang nakakamangha. Nagkaroon kasi ng Satan Conference last April 2023 na kung saan ibinalita sa Fox News ang patungkol sa event na ito. Ika pa dito, Boston Satan Congoers shred Bible, pro-cap flag during opening ritual, Hail Satan. Kapansin-pansin mga kaibigan, ang isang babae na ito na kanyang pinunit ang Biblia. Makikita natin sa video, isinisigaw pa nila ang Hail Satan.
At kung ating mapapansin mga kaibigan, napakarami na mga members sa Temple of Satan na ginanap noong April 2023. Ito ang isa sa mga pinakamalaking Satan Conference na nangyari ngayong taon. At hindi lamang yan mga kaibigan, ating natalakay na malapit na ang Pride Month, na ito ang buwan ng mga homosexuals. Ang tinutukoy ko ay ang LGBTQ+ community. Nabalita kasi mga kaibigan na ang mga drag queens o yung mga strippers na mga lalaki na nagdadamit babae ay sila na ay nagpa-perform hindi na lamang sa mga clubs kundi pati na rin sa mga eskwelahan, na ang mga parents ay tila baga tuwang-tuwa pa na pinapanood ang mga drag queens na nagpe-perform ng mga malalaswang mga sayaw sa harapan ng mga bata. Ika pa dito sa Newsweek, mom uploaded for taking kids to drag brunch called the Republicans. At isang video ang kapansin-pansin mga kaibigan na nagpe-perform ang mga drag queens sa isang high school sa Arizona sa United States of America, na very proud pa sila na ginagawa nila ito sa harapan ng mga minor de edad. Ngunit isang drag queen na si Kitty Demure ang na-interview ng Fox News. Sabi pa niya, kung ako ay magpa-perform at nakita ko na ang audience ko ay mga bata, eventually ako ay mag-walk out. Ika pa ni drag queen Kitty Demure, isang sikat na drag queen performer, na sinasabi niya na hindi dapat pinapanood ng mga bata ang mga drag queens na sumasayaw sa harapan ng mga minor de edad, dahil ito ay isang kahalayan. At kaya naman makikita natin mga kaibigan, dahil na rin sa sobrang kasamaan ng mga nangyayari sa Amerika, na ang may kontrol na ay walang iba kundi si Satanas. Dahil kontrol ni Satanas ang gobyerno, ang social media, ang Hollywood, ay kapansin-pansin mga kaibigan na ito na ang panahon na wawasakin ng ating Panginoong Diyos ang bansang Amerika. Kaya kung ating mapapansin, sunod-sunod ang mga problema ni President Joe Biden sa ekonomiya, dollar bill, pag-crash ng market, pag-crash ng mga bangko, at napakarami pang mga problema ang kinaharapan ng United States of America dahil na rin sa kasamaan nito. Dahil ang pagpapala ng ating Panginoon ay hindi nahihayag sa gobyerno, dahil ang gobyerno ng Amerika ay nagpasakop sa gobyerno ni Satanas. Kaya naman pinabanggit sa banal na kasulatan, Payag 18 verse 4 to 8, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko, huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahan kasama niya, sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya, at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kupa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba, kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan. Palasapin niyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian, sapagkat lagi niyang sinasabi, ako'y nakaluklok sa isang reyna. Hindi ako biyuda, hindi ako magluluksa kailanman. Dahil dito, daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw, sakit, dalamhati at tagutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Verse 11, dahil sa kanya itatangis din at magdadalamhati ang mga mangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Verse 14, wala na ang lahat ng mga bagay na hinangad mo at lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan ay naglahong kasama mo at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Verse 16, sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadaramtam siya ng lino at telang kulay ube at pula, at napapalamutian ng mga alahas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. Kaibigan, ito ang mangyayari sa bansang Amerika. At kapansin-pansin, naabot na sa langit ang kasalanan nila. Ngunit ang good news mga kaibigan, kung tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Kahit na tumalikod
ang buong gobyerno ng ating bansa. Kahit na ikaw lang ang nananampalataya, ay hindi hahayaan ng ating Panginoon na ikaw ay madamay sa mangyayaring trahedya at dilubyo sa isang bansa o sa ating mundo. Kaya naman, nais ng ating Panginoon na tayo ay magpasakop sa Kanya. Basahin mo ang banal na kasulatan at makikita mo na ililid ka ng ating Panginoon patungo sa tunay na daan, patungo sa kaligtasan, sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, salamat Panginoon na kayo po ang aming tagapagligtas. Kayo po ang tunay na nagmamahal sa amin. Gabayan kami Panginoon na ituro sa amin ang daan patungo sa kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan, at magkaroon nawa kami ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Hesus. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.